Magandang tanghali po sa lahat. Ang purpose po ng video na to is to provide some sort of inspiration dun sa mga katulad ko na di pinalad na makatapos ng pag-aaral. Unahin ko yung kwento ko right after I stopped studying. As an intro, bali nakadalawang semesters lang ako sa college. One semester each for two different schools. Una, isang semester sa BS Math. Ikalawa, isang semester for BS Accountancy. Bali na nag-stop akong mag-aral. First job, fast food. That was late 2001. Kilala yung fast food na to. Tapos second job ko, fast food again, international one. Business nila is burgers. Tapos third job ko is sa isang bakery. Pero sa mall din yan. Kilala yun sa mga sa mga SM Supermalls. Bali, contractual ako for my first two jobs. Tapos nung sa bakery nga na yun, I got regularized. I stayed there from 2002 hanggang 2005. Eventually, siguro dala na din ng kabataan ko. Ano lang kasi ako na 21 years old. Medyo hindi pa ganun ka-mature when it comes to decision making. So, regular employee ako pero nag-resign ako. Lumipat ako sa isang supermarket, pero sa supermarket na yon I just lasted for 1 month kasi parang hindi ko na ramdaman yung fulfillment dun sa ginagawa ko. Tapos ito na yung pinaka medyo struggle na nangyari. After ko mag-resign dun sa supermarket, bale wala akong trabaho for roughly 7 to 8 months. So yun, medyo mahirap. Next job ko, medyo na iba ng linya. Hindi na fast food. Ano na, hindi na siya fast food or restaurant. Lumipat ako sa isang boutique. Pero seasonal employee lang, gawa ng magdi-December yun, alam ko. So after sa boutique, syempre seasonal lang yung offer sa akin. Next job ko is lumipat ulit ako sa isang fast food chain. Itong fast food chain na to, nakadalawang kontrata ako dito and sikat ito sa mga bata. Mga batang Pinoy. Before ako ma-employ dun sa fast food na yon, and while I was employed dun sa seasonal offer sa boutique, nag-undergo ako ng call center training for free. Yung curriculum is good for 100 hours. This was provided by TESDA, and ginawa ko iyon kasi dream kong pumasok sa BPO or sa call center. And yung after kong dun sa training, hindi ako kagad nakakuha ng employment sa mga call centers. Primarily,
Kasi yung requirement nila is you should have finished at least 2 years of college. So, katulad ng shinare ko kanina, naka-dalawang semester lang tayo. So, if you're going to combine those, parang equivalent lang siya ng isang year. Luckily, merong isang startup call center dito sa Pampanga na affiliated yung TESDA sa kanya. So yung mga priority niyang i-hire is yung mga nag-undergo nung sinasabi kong call center training for 100 hours. So isa ako dun sa mga nakuha dun sa screening, and dun na nag-umpisa yung parang 360 turnaround ng aking karera. Kasi nung nag-bounce ako from one fast food to another, kahit dun sa boutique, kahit sa supermarket, you're going to, or I was paid the minimum provincial amount for Pampanga. Sa mga fast food, hindi pa kompleto yung yung 8 hours na shift. Minsan, you will only work there for 4 hours. Minsan 5 oras lang. So isipin mo yun, minimum wage, ilang percentage lang nung buong sweldo na yun yung makukuha mo per day. So going back dun sa kwento ko about dun sa 360 turnaround, this time instead of being paid yung minimum wage dito sa amin, syempre sa mga call centers medyo mas mataas yung offer. Ang kapalit nun is medyo mas mahirap yung trabaho, and most commonly you need to work ng panggabi. So yun yung parang kapalit ng mas malaking salary. So I stayed there dun sa unang call center na yon hanggang December na 2008. Sa mga call center kasi malimit yung yung parang mag-i-stop na lang yung client ninyo na ipa-work sa inyo yung account nila. So ganun yung nangyari dun sa unang call center na napasukan ko. So, kung natatandaan ninyo dun sa mga sinabi or shinare ko kanina, minimum requirement sa mga call centers during that time is at least 2 years of college. Luckily, nagkaroon ng job fair yung isang malaking call center dito sa Pampanga. And kahit na nakalagay dun sa requirements nila is yung sa educational attainment, tinry ko pa rin ipasa yung resume ko. And siguro nakalaan talaga para sa akin, buenas, instead of being turned down dun sa pagpapasa pa lang na resume, katulad nung na-share ko kanina dun sa mga initial attempts ko, kinuha nung recruiter yung resume ko. So, in-schedule na nila yung online exam ko na naipasa ko. Naipasa ko din yung initial and final interview. So, ang ibig sabihin, dumaan ako dun sa regular screening process, unlike before na makita pa lang nila na isang taon lang ako sa college, eh hindi na ako pinapapasok sa loob ng recruitment office nila. Sa palagay ko, ang pinaka main reason kung ba't parang kinonsider nila yung status ko is because nagkaroon ako ng experience dun sa maliit na call center na startup company which is affiliated dun sa TESDA training na pinasukan ko. So 2008 hanggang sigurong 2011,
or probably 2010. Hindi ko ma-recall yung exact year. I was an agent, and pangalawang swerte na dumating sa akin sa larangan ng call center or BPO is yung promotion. So na-promote ako as a training assistant. Pero bali dalawang positions yung in-applyan ko. Doon sa isa di ako pumasa. Pero buti na lang. Sabi nga nila, kung magsasara yung isang pintuan, merong isang magbubukas. So hindi ako natanggap dun sa promotion sa operations. Napunta ako sa training department. Parang pa siya blessing in disguise. Kasi sa palagay ko, mas na-prepare ako nung promotion ko sa training department dun sa magiging next few promotions ko sa larangan ng call center or BPO. So, nagkaroon na naman ako ng pangatlong buenas. Na-promote ako ulit as a supervisor. And frankly speaking, mas prepared nga ako kasi nung nasa training kami, training department, binigyan na nila kami ng access sa emails. Unlike kung nakuha ko yung promotion dun sa operations, magte-take ako ng escalated calls. So parang walang pre-training or exposure dun sa possible task ng isang team leader or operations supervisor sa call center. Hinintay ko na magkaroon ako ng at least 1 year tenure as a supervisor para mag-try akong humanap ng ibang company na mas mataas yung offer. Kasi sa call center or sa BPO, kapag promotion ka na grassroots talent ka or previous employee ka doon kasalukuyan tapos na-promote ka, medyo mas mababa yung offer. Unlike na kapag galing ka sa labas, yun na talaga yung position mo, mag-a-apply ka, mas mataas yung offer. So, sa second call center ko, kung saan ako na-promote as a training assistant and as a supervisor, nagstay ako doon from 2008 December hanggang July 2013. So, almost 5 years. And yung third call center ko or BPO, ito yung kung saan ako currently employed. So siguro nagtataka kayo, no? Umalis ako dun sa pangalawa, July 2013. So ibig sabihin nun, from July 2013, walang pahipahinga, hindi uso. From July 2013 up to present, I'm still employed dun sa ikatlong call center na tinutukoy ko. So, dun sa unang account, andun ako from 2013 to 2019. Yung mga accounts na yon, yun yung parang mga customer. Let's say, meron akong call center, isa sa mga kliyente ko si Smart, isa sa mga kliyente ko si Globe, isa sa mga kliyente ko si PLDT. So, parang gano'n. So, unang account, 2013 to 2019, katulad nung nangyari dun sa unang call center na pinasukan ko, they cut ties with our company. So, kinailangan kong humanap ng ibang account, pero same company pa din. Yun yung account na hawak ko or hawak namin up until this time. So, December 2019 up to present. So, supervisor ako pagpasok ko dito sa third company or call center na pinapasukan ko in May of 2022. Buenas na naman. Na-promote ako bilang operations manager. Up until now, dito pa rin ako sa company, same account, operations manager. So going back dun sa sinabi ko kanina na ang purpose ng video na to is to inspire.
Kasi we shouldn't let whatever we have attained or whatever accomplishments or even failures that we have had in college define our career, how our career will look like. Hindi naman ibig sabihin na hindi ka nakatapos ng pag-aaral, yun na. Hindi ko pinopromote na wag na mag-college or wag na magka-degree. Hindi ko sa ganun. Importante yung education, sabi nga nila, yan lang yung tanging kayamanan na maipapamana sa atin ng mga parents natin na hindi makukuha sa atin ng iba. That's why it's important. Pero dun sa mga tulad ko na hindi nakapagtapos, most probably due to financial issues din, um, ano lang, go lang. Sabi nga nila, kapag ukol, bubukol. Pero dapat, hahanapin mo pa rin yung swerte mo. Gagawa ka pa rin ng paraan kung paano mo maaabot yung pinapangarap mong buhay. My call center journey hasn't been easy. Doon sa second company na sinasabi ko sa inyo, first day na mag-take ng calls, parang gusto ko na mag-resign, parang hindi ko kaya. Doon sa unang call center naman na pinasukan ko, first time ko magtrabaho ng paggabi, siguro first few weeks ko, yung para bang nasusuka ka doon sa puyat, hindi man doon sa ginagawa, doon sa biglang shift ng body clock mo na sanay kang natutulog ng gabi, pero this time gising ka ng gabi kasi nagtatrabaho ka. Yung mga rejections na nangyari sa akin nung bago ako ma-hire din sa unang call center, hindi siya biro. Kasi wala pang gaanong call center nun dito sa Pampanga. So, ibig sabihin, dumadayo pa talaga ako ng Manila, gumagastos ako ng pamasahe, nagpapakapagod ako sa biyahe. Pero pagdating ko doon, di man ako dadaan doon sa recruitment process talaga kasi nadjudge ako doon sa educational attainment ko. Ang kagandaan naman sa mga call centers ngayon is medyo binaba na nila yung para bang standard when it comes to the educational attainment, which is good. Kasi hindi naman ibig sabihin na mas magaling yung mga nakatapos ng pag-aaral sa mga hindi. May mga instances lang talaga na may financial crisis, hindi mo talaga matustusan yung pang-matrikula mo, or meron ka man pang-matrikula, yung sa miscellaneous fees, pamasahe, food, hindi mo siya matustusan. Yun lang yung yung gusto kong i-share. Oo, mag-hope tayo na sana magkaroon ng changes dun sa karera natin professionally. Pero dapat gumagawa pa din tayo ng paraan. Hindi ibig sabihin na reject ka ng isa, 2 beses, 3 beses, susuko pa na. Ano lang yan sabi nga nung isang tao, weather lang yan. I firmly believe kasi na yung tao meron na nakasulat na script yan. It's just a matter of us deciding kung ano yung mga choices na gagawin natin sa buhay. Na para bang if you chose decision A, ito yung mangyayari sa'yo. If you choose decision B, naka-plan na kung ano yung magiging outcome. Ano lang siguro, just keep on going. Whatever the odds are, hawak mo yan. Ikaw yung may control sa kung ano man yung magiging outcome ng mga gagawin mo. And napakagandang karera ng pagiging call center employee. Kahit nung agent ako, naranasan ko na yung difference pagdating sa sahod. Yes, medyo mas komplikado yung ginagawa, pero it's all worth it. Dati nga di ba? Ang dami nagsasabi
walang future sa call center, sa BPO, pero hindi po totoo yan. Kapag sinwerte ka and nakalaan talaga para sa'yo, who knows, baka isa ka rin sa mga maswerteng ma-promote. Ang dami kong kakilala na mga agents din dati. Yung iba, senior operations manager na, training and quality manager, training manager, meron pa nga mga nag-program director. So, walang imposible, basta't nanaisin mo lang kung ano yung ginagawa mo. And kung pagsisikapan mo siya. Samahan na rin ng regular na pagkikipag-usap sa bossing natin sa itaas. Kasi utang natin lahat sa kanya kung ano man yung blessings na dumarating sa atin. And kung eventually isa ka dun sa mga pinalad, don't forget to give back. Lalong-lalo na sa pamilya mo, especially to your father and to your mother. Ano na lang, hindi natin siya obligasyon, pero pakonsuelo na natin sa kanila dun sa mga tulong na ibinigay nila sa atin. Ayun po, sana pagpasensyahan na po muna ninyo ulit na parang nagiging filler ko yung word na so, yung word na ayun po. Masasanay din siguro ako sa pagsasalita sa harapan ng camera. Hanggang sa muli po, ako po si Kong Jones ng Hindi Channel. Sana po huwag kayong mag-hesitate na mag-like ng video na to at mag-subscribe sa aming channel. Hanggang sa muli po, magandang araw and God bless us all.